Jose TV Production. Your only island TV channel. So, thank you, Sir April, no? As we have learned social responsibilities from Seventh-day Adventist perspective. So, in-emphasize din po ni Sir, no, yung pakikipagkapwa and kung gaano kahalaga ang pagtrato ng maganda sa ating kapwa. So, we are down po, no, sa ating last speaker. So, let's welcome po Ma'am Miriam Suasito. Good afternoon. Assalamualaikum. Buenas, muchas gracias. Magagaling ang mga speaker natin. Parang gusto ko nang umuwi. No, pero syempre, itaas natin ang bandila ng isang babae. Wala. Hindi kasi ako prepared eh. Oh, sige. Ang presentation ko po ay manggagaling sa ano ba yung turo ng ating faith, no, ng ating reliyon, at saan siya nanggaling. Pero kasi maiksi lang po ang oras, so konti lang po ang ibibigay ko. Ngayon, I am inspired how also our last speaker talk about what are the different programs that they had been doing to answer, to respond to the call of, sabihin nating, social justice, to the call of equality and equity. So I will share just a little of what also the Catholic Church. So I am not madre, I am not pari, but I have learned also some. I had been in the school for how many years that talks about pastoral. And siguro I will just make some of my experiences with how I lived also this teaching, no? So kung mag-Ilonggo ko, bahala na kamo, kay Ilongga ko, no? Okay. So I will start like I am a Catholic, no? So ang Catholic po, bago ka maging isang ganap na Kristiyanong Katoliko, ikaw po ay binibinyagan. Yan po ang sakramento na ating ating na-receive. And when we know that when we are baptized, we have the threefold mission. No, meron po tayong tatlong mission na dapat gagampanan. Yung pagbaptize sa atin, hindi lang yun dahil gusto ka lang maging miyembro ng simbahan. Kung hindi, meron ka ring responsibility as what you have been saying. And ano yung responsibility? So yung una, ang paging prophet. No, ang maging isang propeta. Paano man ako, ordinaryong tao ako, paano ako maging propeta? Ang sinasabi po dyan is fulfills the prophetic role by teaching, witnessing to God, and calling people to conversion. Ibig sabihin, pagbabago. Ano yung babaguhin? Babaguhin yung ating paniniwala, yung ating aksyon, yung hindi magana. Ano yung baguhin natin sa ating mundo? So, we are not saying na, oy, i-convert ka mo from Muslim to Christian. That's not the real conversion that we would like, but the conversion of the heart. No, ang pag-convert sa ating puso, na sa dati your greed, now you are charitable. No? Na dati you are tamad, walang ginagawa, walang pakialam. Ngayon, you are responsible. That's the conversion. That's how we prophesize because that is our witnessing to God. So, isa po yon. Ang next po is being a priest. So, sabi nyo, ang priest, lalaki lang man. Pero anong ibig sabihin dito na being a priest? Ang sinasabi dito, you act as a mediator between God and humanity, offering atonement for sins and interceding for people. And how do we do it? Through prayers. So, ibig ko sabihin, yung sinasabi nating social responsibility, dili lang kita ma-convert kung hindi
kita nangayo pod kita, we also pray that God will bless us. That God will give us the grace that we ourselves will be converted also. And that because of that conversion, we are able to witness and live it in our life. I would like to say, yung kagayong sinabi kanina ni Professor, yung Muslim is a way of life. Being Christian is a way of life. So may pag-aawayan pa ba tayo dyan? Ha? Yung sinabi ni Pastor na when we talk about faith, we are talking about horizontal and vertical. And we are also talking about it. May pag-aawayan ba tayo? Wala. No? Yung sinasabi natin, ang importante, wag tingnan ano yung magkaiba. Titingnan ay yung magkapareha. No? So, yun yung titingnan natin. So, ang ika-third, being a priest, and ika-third, so prayer yon. Kaya tayo meron tayong mga catechesis, no, na tinuturo. Ang nanay nagtuturo, magrosaryo, magdasal. Kasi part yan ng ating responsibility as natin, no, sa threefold mission. Number 3 is being a king. Dito naman sa king, sinabi kanina ni Pastor yung trust leadership ba to? Ang sabi ni Professor, yung leadership, no, kailangan natin. Yung dito, ang klase ng leadership, yung king, malapit na po ang Holy Week. And we are always looking at the King of Jesus, the being King of Jesus Christ through the washing of the feet. Nung sinabi ni Peter, Panginoon, bakit niyo hugasan ng paa ko? Kayo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hanggat, no, hindi ko mahugasan, hindi ka makapasok, di ba? Anong sabi ni Peter? Do not wash my feet only. Tibuok ng lawas na ko ang imong hugasan. Yung pag-kneel, paghugas, is an act of service. Ang ibig sabihin, we as a king should be a servant leader. Sabi nga, pumunta siya dito sa mundo, hindi para sirbihan, kundi para siya ang magsirbi para sa sanglibutan. Okay po siya, tama po. So, ayan po yung galing sa ating baptism. Pero maingay naman, bakit kaya? Kasi nagtatanong na nila anong isasagot nila. Sana mamaya na kayo nag-pass kasi hindi sila nakikinig sa akin. Okay. Sorry lang, I'm also. So, ang natin, ang gusto kong sunod na pag-uusapan natin, kasi sa simbahan po, sa amin, parang ang daming, ang Bible is yan yung aming talagang libro na pinapaniwalaan. Pero hindi lang po Biblia. Meron din po kaming mga encyclicals, mga sulat, mga constitution, dokumento na isinasama po natin as we explained also through the Bible. So dito, meron pong sa Old Testament na gusto kong i-share. Para sa akin po, ito yung sinasabi about social justice or social responsibility. No, sa Isaiah 61, yung sinasabi, tama ba ako, Pastor? The Spirit of the Sovereign Lord is on me. Because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. So, ibig sabihin, sino ang ginapalangga? Ang mga pobre. No? Meron palang magandang balita. So, ako ang nandito to proclaim the good news to the poor. Okay, next po. Dugtong natin. So, yung good news to the poor, nandun yung charity, no? Mamaya explain po natin doon, yung good news to the poor ay galing po din siya sa New Testament, yung the Beatitudes.
Okay. So He has sent me to bind, isama, i-join the broken-hearted. Sino yung mga broken-hearted? Hindi yung sa pag-ibig lang. Pero yung broken-hearted in reality. No? Ngayon, sino mga broken-hearted? All the families na siguro sila na lang isa natira kasi lahat napatay dahil sa airplane strike, no? Or sino yung mga families, no? Na broken-hearted kasi nabudol sila. Hindi lang sa politika, kung hindi may pera sila pero ninakawan sila kung anong meron sila. Then to proclaim freedom to the captives. Yung captives po dito ay hindi lang po yung nakakulong. Pero there are instances that we become captives. No? I just remember when the time of the Abu Sayyaf. Our circle is so small. What does it mean? Where we work, where we live, it's so small. I cannot go to Sumisip on my own. I cannot go to Maluso. I always stay here. Ewan ko kayo, nakapasyal ba kayo? Nakapasyal ba kayo noon, nung mga panahon na yon? The circle is so small. But look at now. Look at now, what is our experience? Yun yung sinasabi, captives, nakakulong tayo dahil sa isang sitwasyon. Hindi tayo nakakulong sa preso, but these situations, kinukulong po tayo. No? Kinukulong po tayo. Yan yung mga situations, kahirapan. Kahirapan. Kinukulong din tayo. Sinabi kasi 20 pesos na lang ang bigas. So kayo, karamihan, di ako bumoto ha, pero karamihan sa mga tao dahil ang bigas is a basic need. Di ba? Basic need yan, kahit sino bigas gusto. So, binoto natin. No? It's not about the money, but it's because we want this. So we become also captives. No? Okay. Yung pag-eleksyon, highest bidder, you become also a captives. Nakuha nyo, these are situations that imprisoned us. And as Isaiah was saying, proclaim the freedom for the captives. And how do? We do it by advocacy. We do it by work. We do it by helping. We do it by charity. We do it by providing services to people in the community. And then we say, release from darkness for the imprisonments. No? I-release na, dili na. Ano nga sabi, may kanta na bulag, pero hindi bulag na physically bulag, but bulag for what is the truth. Bulag o what is the truth. O, ikaw, bulag-bulagan ka diya, ha? Okay, so yan yung sinasabi sa atin. So, and then the last is to proclaim the year of the Lord's favor and the day of the vengeance of God. Yan kasi yung sa New Testament. Ganyan yung mga words na ginagamit. Proclaim the year of the Lord. Jubilee. Celebration. As of now, the Catholic Church is celebrating the Synodal of Hope. No? Jubilee. Nakapunta ako sa Palestine. Nakapunta ako sa Israel because of the Jubilee year. I was one of the favored na binigyan ng libreng pabahay. Hindi, libreng biyahe para doon. At doon nakita ko ano yung mga fight na nangyayari ngayon. Because our tour guide is even telling us the realities there. Huwag lang kayo magsumbong, bawal po ang mga turista pupunta sa bahay ng mga Palestino. But I volunteered because they have parang sabi nila, wag na lang kayo magsalita. Pero kung gusto niyo pumunta ng bahay ng isang Palestino, sino ang may gusto, nag-volunteer po ako.
Kasi gusto kong marinig ano yung story nila. Gusto kong marinig ano yung reality nila. At mga Katoliko na nandito, hindi lang po Muslim ang Palestino. Maraming Kristiyano na Palestino. So dapat magkaisa tayo. We have these same realities. It's not about religion, but it's really a fight against humanity. No? So hindi dahil pabor-pabor tayo. So yan po, parang diyan ko kinukuhanan yung ating sinasabi, bakit ang mga Katoliko ay nagtatrabaho para din sa social responsibility. Hindi ko lang, this is an interfaith dialogue. It's good for other faith to understand. But it's also good for our own to understand. Because we ourselves had been condemned, hindi naman condemned, parang noon, parang 10 minutes na kaagad. Parang unfair yan, ha? Okay. Noon, di ba? Pwede na. Noon kasi, pwede yung sa Gaudium Spes na tayo. Gaudium Spes. Kasi yung kinukuha ko ngayon is from the Bible. This is from the documents. You know, in the world, more than 2,000 bishops gathered together for 3 years in Vatican to do some documents with regards to the realities of the church and ano yung kanyang pag-usapan. So ito, yung Gaudium Spes is a document na nagsasabi, ang title niyang Gaudium, di ko alam, ang ibig pala sabihin niyan, Joys and Hopes, the pastoral constitution of the church in the modern world. It is one of the 4 constitutions promulgated during the world. It was the last and the longest published. Anong pinag-usapan dito? Ang pinag-usapan dito, how the Catholic Church will be dealing with other religion. Because we believe as a church, there is no one religion. Yung church yung church not as what is this? Not hindi yung building, kung hindi yung church as a people. So yung church as a people, hindi yan siya mono-religion. Wala dito magsabi ka lang, meron talaga dyan, lalo na dito sa Basilan, we are interfaith, we are interreligious. And it is where na yung tulong natin sa ating social services, hindi yung sabi nga ni Jesus, what's the difference kung ang tinutulungan mo lang kaibigan mo? Diba? Ano ang diferensya nung sa iba kung ikaw tumutulong sa kaibigan mo lang, sa kaparehas mo lang? Ang pinaka-challenge sa atin is to help others. No? Babae, mga mahihirap, mga ibang reliyon, ibang sekta, iba yung kanilang paniniwala. Yun ang challenge sa akin. How can we love enemies as we love ourselves? Sabi, buang na tong Katoliko, gipatay ng igsuon niya, higugmaong paghihapon. No, pero yun ang challenge, yun ang teaching as part of our social services. Now, thinking to it, kaya bakit sinabi ko, hindi lang ito para sa inyo, sa iba-ibang reliyon, kahit sa ating Katoliko. Nung I was a basic Christian community, working before almost more than 20 years ago sa simbahan, I'm a formator, ang mga Katoliko, nagsasabi, bakit yan sila? Nagtuturo about election. Bakit yan sila? Nagtuturo about cooperative. Bakit nagtuturo about environment? Di ba dapat ang reliyon natin, Biblia lang ang ating ituturo? So meaning to say, maskin kami, mga Katoliko, hindi lahat nakakaintindi bakit we work for social responsibility. Kailangan din namin pag-usapan yan. No? Kailangan namin din tutulong ka doon sa mga, andito si Ma'am Marge.
Before, we used to help doon sa Tibo-Tipo, yung mga, ano pang sabihin sa amin, o bakit kayo tutulong doon, mga Katoliko kayo, mga ano, dapat sila yan nag-behead sa mga ano natin, ganon-ganon. Pero, no, this is humanity, this is the teaching. No? So, yun yung ano natin. So, ang simbahan, yan din ang tinuturo sa atin. Kaya marami tayo, kagaya ngayon, we have Alay Kapwa. Every year, for almost 30 to 40 years, or more than years, the Catholic Church, through the Catholic Bishop Conference of the Philippines, have also their office. They call it National Action for Social Responsibility. No, yung NASA, which is in charge. Kaya sa simbahan natin, kahit dito sa Basilan, meron tayong mga pastoral programs that helps in terms of health. Naalala natin si Bishop Querejeta noon, housing, water, education. Bakit meron tayong mga Claret schools? Kasi part yan siya ng trabaho. No? So nakita, ito yung isang respond natin, ang tawag nga kay Bishop noon, Bishop ng mga Muslim. Kay Bishop Querejeta. That is how biased the Catholic Church before working with the Muslim. Pero, nagpadayon tayo. Hangtod karon, nakita natin na naay pagbago. No? Nakita na natin, time na? Time na talaga? Hindi pa? O sige, makuha sa tingin. Okay. So, ibig ko sabihin ngayon, nakita natin na ang simbahan nag-iba na. Nag-iba na ang kanyang reality. No? So, lahat tayo mag-iiba yan. Kahit noon, paningin ng mga Muslim sa amin, nagtatrabaho ako sa Kapatagan with Father Calvo. Ay, ang mga Kristiyano, nagpunta yan dito para i-convert tayo, kukunin yung lupa namin. Pero wala kami ni isa na convert. Wala kaming kahit isang paso ng lupa na nakuha. Pero marami kami mga scholar na mga Muslim na nakagraduate. Marami kaming bahay na napatayo. Meron kaming kooperatiba na itulong. Ibig sabihin, this is social responsibility. So as early as noon-noon pa, ang simbahan po ay talagang nagtrabaho na po para sa social responsibility. So yun yung mga gusto nating sabihin na listening to all others, hindi po tayo nagkakaiba. Magkaparehas po tayo. At may mga time, lalo na ngayon, with our partnership po, ang dami namin mga nagpagdaanan, nagtutulungan po ang iba't ibang reliyon. Mabuti na lang, meron na rin tayo ngayon, 7 Days Adventist, kasi before, it is just limited to Protestant, Catholic, and Islam. So, maganda rin na meron na tayong other. So, yan lang siguro ang masabi ko. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa TV Production. Your only island TV channel.